Magandang araw, Plata. Narito ka ngayon upang pag-usapan natin ang isang bahagi ng ating kasaysayan, ang sigaw sa Pugadlawin. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Magandang araw, kuya. Sobrang kontrobersyal talaga yung sigaw sa Pugadlawin. Kasi lahat yan nakadepende sa kwento ni Dr. Pio Valenzuela. Siya lang ang tanging saksi sa nagpatunay na nangyari ito. May dalawang bersyon siya ng kwento at magkaiba yung mga kwento niya kung saan nagsimula ang revolusyon. Dalawang bersyon. Ano ang pagkakaiba ng mga yan? Oo, kuya. Yung unang kwento niya, tinawag niyang sigaw sa Balintawak. Ayon sa kanya, doon talaga nagsimula ang revolusyon. Sinabi niya ito noong sariwa pa lahat na nangyari sa kanya. Pero noong panahon na iyon, tinalikuran na niya ang revolusyon at nagtago sa Binyan, Laguna. Binalikan niya lang ang Maynila noong September 3, 1896 nang magbigay ng amensya si Gobernador General Ramon Blanco para sa mga sumuko. So, bumalik siya at sumuko. Oo kuya, sumuko siya at napadpad sa Fort Santiago. Doon nang inimbestigahan siya ni Francisco Olive, isang Spanish investigator, sinabi niya na nangyari daw yung sigaw sa Balintawak noong Merkules, August 26, 1896. Pero doon na magiging malabo ang lahat. Bakit naging malabo? Kasi kuya, paglipas ng ilang taon, nung sinulat niya ang kanyang Memoir of the Revolution, ibang bersyon na naman ang kwento niya. Sinabi niya na nangyari daw ang sigaw sa Pugadlawin noong August 23, 1896. Mapapaisip ka talaga, nakalimutan ba niya yung unang sinabi niya? O baka naman hindi niya na-check ang mga nakasulat na records bago siya sumulat ng memoir niya. Nakakatuwa, hindi ba? Kung paano nagbabago ang alaala natin sa paglipas ng panahon. Oo nga kuya, pinapakita talaga nito kung paano nagbabago ng alaala at perspektibo ang kasaysayan. Yung mga kwento ni Valenzuela, magkaibang lugar at petsa ang sinasabi na naging sentro ng Rebolusyong Pilipino. Ang hirap lang talagang alamin kung ano yung totoong nangyari. Kasi sa kwento mo at sa nangyari, maaari ka na magbigay ng puntos sa miyembro na nais mong i-evict sa loob ng bahay ni Kuya. Kuya, ibibigay ko ang aking 2 puntos kay Andres Bonifacio. Alam ko siya ang supremo at gusto niya ang agarang labanan. Pero sa tingin ko, hindi pa ito ang tamang panahon. Sa akin lang, mas mabuti sana kung naghanda pa tayo ng kaunti, naghintay ng tamang pagkakataon. At 1 puntos ko naman kuya ay para kay Emilio Jacinto. Siya ang utak ng katipunan, pero hindi siya masyadong nagsalita noong pinag-uusapan namin kung ano ang gagawin. Parang sumang-ayon na lamang siya kay Bonifacio. Sa mga ganitong usapan, kailangan naming marinig ang kanyang mga idea, ang kanyang talino, pero tila nagkulang siya sa pagsasalita.